Mayong hapon, Mindanao, adlawng Sabado, Hunyo 29, 2024. Live gikan sa Brigada News Center. Ihatod namo kaninyo ang mga nagunang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa news team. Ako si Brigada Rona Mohemulta ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa kapulisan. Gipahiluna na sa pamilya ang patayng lawas sa usa ka lalaki nga matud pa na igo og pusil sa mata samtang sila nag-iluganay og armas sa iyahang magulang. Matud sa kapulisan, wala na nagpasaka og kaso ang pamilya tungod na luoy sila og anak gihapon matud pa nila ang suspect. Ibrigada mo, Eva Molina. Dili na mo pasaka og kaso ang pamilya ngadto kay John Ray Talde nga gitudlong suspect sa pagpusil patay sa iyang igsuon nga si Roy Talde dito sa compound sa pamilya Galindo sa Quirino Drive, Dato Incal Street, Kidapawan City, pasado alas 3 kagahapon sa hapon, June 27, 2024. Sa report, giila ang biktima nga si Roy, minor de edad o residente sa Barangay Sinay, Arakan, Cotabato. Sa pakiginabi sa Brigada News Team sa usa ka witness, gibutyag niini nga gainom ang biktima nga si Roy kauban ang mga higala og iyang igsuon nga si John Ray Tadle sa balkonahe sa balay nga ilang gipuy-an. Apan nahitabo ang padaglalis sa managsuon nga misampot sa pagpamusil. Matud ni Kidapawan City Police Station Chief Dominador Palgan Jr. nahitabo ang panaglalis gumikan sa uyab ni Roy nga matud pa giilog sa magulang nga si John Ray nga nanghimakakosab sa alegasyon. Mikuha matud pa og armas si Roy nga giilog ni John Ray apan kalit nga mibuto ang armas og naigo sa mata si Roy nga mohinungdan sa iyang kamatayon. Morning biktima si Roy Talde. Nakaigot nga giagaw daw ni John Ray ang iyang uyab. Gidinay ni John Ray nga giagaw ang iyang uyab. So, adto sa kwarto, kuha iyang pusil dito sa clutch bag. O giagaw ni John Ray, nag-agawanay sila sa pusil. Nibuto na ito sa mata mismo ni Roy. Sumala ni Lieutenant Colonel Palgan, gikonsidera nga close na ang kaso tungod nagdumili sa pagpasaka og kaso ang pamilya ngadto kang John Ray. Dili sila mo file na og kaso sa ilang anak. Manuwi na po sa kay anak ng pagyato nila. So, hindi na sila mo file og kaso sa Report gikan sa Kidapawan City. Ako si Brigada Eva Buhayan Molina. In the heart of changing lives, Brigada News. Mukabat sa 105,000 pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska sa kapulisan sa Kibawi, Bukidnon atol sa gipakusgang kampanya batok niini. Samtang kapulisan walay hunong sa ilang investigasyon aron masuta kung kinsa ang responsable sa pagpang-apod-apod sa mga smuggled nga sigarilyo sa mga gagmayng tindahan. Ibrigada mo, Jen Golosino. Sa pulse mga kapulisan sa Kibawi Municipal Police Station o Bukidnon Police Provincial Office ang nagkadaiyang smuggled nga sigarilyo. Atuls na itawang operasyon sa Proctora sa Barangay Palma, Kibawi, Bukidnon. Niadtong nakalamayng adlaw kini nga operasyon ay gihimo pinagis pag-inspeksyon sa lain-lain mga sari-sari store. Sa naisgutang lugar din target niini ang gidudahang smuggled nga sigarilyo. Nasakmit sa kapulisan ang lain-laing brand sa sigarilyo nga mobalor sa 105,000 pesos. Ang kang ebidensya gidala na sa Kibawi Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon. Sa pagkakaroon, padayon ang gihimong investigasyon sa kapulisan aron mailhan ang mga responsable sa pag-apod-apod sa mga smuggled nga sigarilyo. Balita gikan sa Kibawi, Bukidnon, in the heart of changing lives. Kini si Jen Golosino, Brigada News. Ginapaning kamutan sa mga opisyales sa panggamhanang panlalawigan sa Cotabato, mga LGU, otoridad ug uban pang gitahasang ahensya sa gobyerno nga mapugnan ang pagkatag sa African swine fever. Kinihuman nga adunay duha ka mga munisipyo sa North Cotabato ang gipailawom sa ASF outbreak. Ibrigada mo, Eva Molina. Nanawagan si Cotabato Governor Emelu Lalatalinio Mendoza ngadto sa mga LGUs o mga tinahasang ahensya sa gobyerno nga mohimo og epektibo nga lakang human nga adunay natalang kaso
sa African Swine Fever o ASF dinhi sa probinsya sa Cotabato. Matod niini, ang ayang ikonsidera nga seryoso ang isyu sa ASF tungod sa posibleng implikasyon niini sa swine industry ug sa agricultural sector. Nasayran nga gikumpirma ang ASF outbreak dinhi sa Cotabato Province, particular na sa Barangay Poblacion ug Barangay Magsaysay, Antipas, Cotabato ug sa Barangay San Vicente, Makilala, Cotabato. Matod ni Governor Mendoza, bisan pa sa hugtanong pag-amping ug pagpatuman sa estriktong lakang aron nga mapugan ang pagsulod sa unsamang sakit sa hayop ug mga pananom, apan dakong hagit karon ang natalang kaso sa ASF sa Cotabato Province. Sa Makilala, North Cotabato, nakigpulong si Police Colonel Gilbert Tutuzon, Police Director sa Cotabato Provincial Police Office. Makilala, Municipal Police Chief Lieutenant Colonel John Meridel Kalinga, ngadto kanila ni Mayor Armando M. Kibot ug uban pang mga ahensya sa gobyerno alang sa estriktong implementasyon sa quarantine measures sa apektadong area aron nga mapugngan ang pagkatag sa ASF. Nanawagan usab si Governor Mendoza sa katawhan nga maghiusa sa pagpangitag pamaagi nga mapugngan ang pagkatag sa virus nga makonsidera nga dakong hagit sa swine industry ug sa tibuok sektor sa agrikultura. Report gikan sa North Cotabato. Ako si Brigada Eva Buhayan Molina. In the heart of changing lives, Brigada News. Gihimakak sa CIDG nga rub out ang gihimong operasyon batok sa kapitan sa poblasyon Balabagan, Lanao del Sur human na lambigit sa iligal nga droga. Kabanay sa kapitan mupasaka matod pa og kaso batok CIDG. Ibrigada mo Roy Holgado. Sinugot ng Criminal Investigation and Detection Group Bangsamoro Autonomous Region o CIDG BAR ang aligasyon sa kanila ng mga kaanak ng kapitan ng poblasyon Balabagan, Lanao del Sur dahil si Billy Jack Ogga na nasabi sa entrapment operation. Nauna ngang naihayag ni Balabagan Vice Mayor Edna Benito na rub out ang nangyari sa operasyon ng kapulisan. Walang warrant na nag-serve sila. Wala silang warrant na in-serve. Bakit hindi sila nagbigay ng warning shot? Nung makita nila si Barrio sa poblasyon, binaril nila kaagad. Kung may mga armas man siya doon, yun ang mga handgun niya. Kasi barangay chairman siya. At saka hindi siya magdadala ng mga armas sa Petron dahil city siya doon dahil Petron namin yung Petron sa Balabagan. Walang katotohanan po yun. Grab out kasi ang pagkamatay ng pamangkin ko, hindi nila dinala sa ospital. Almost 30 minutes na nagpagiling-giling doon. Hindi man lang nila dinala sa pinakamalapit na ospital. Sa pahayag naman ni CIDG BAR Chief Police Lieutenant Colonel Ariel Huesca, bagamat nakikiramay sila sa pamilya ni Kapitan Ogga, tinugon nila ang naging pahayag ni Vice Mayor Benito Colrito. Ipinabati ng direktor na ang butihing alkalde ay wala sa lugar bago, habang at pagkatapos ng police operation, kaya hindi nito maaaring patutuhanan ang kanyang aligasyon. Tinitiyak ng CIDG na ang mga seryosong aligasyon na ibinabaton laban sa institusyon ay walang basihan. Much to the desire of this office not to give comments to the insinuations and serious accusations raised by the Balabagan Vice Mayor, it deemed it necessary, just and proper to give statements on the serious accusations she has raised since the name of the institution, the CIDG, particularly the CIDG RFU BAR, is now being dragged again into the limelight and into the eyes of the public, thrown by the Vice Mayor against the institution, which are false, fake, malicious, baseless, and hearsay, and would lead to a fair conclusion that aims only to destroy and unjustly harms the image and reputation of the CIDG and to mislead the public about the true facts and circumstances relative to the firearms bypass operations conducted. Buo ang loob ng kaanak ni Ogga na magsampang nagkaso laban sa CIDG, habang ang otoridad naman ay naghihintay sa impormasyong makakalap nila sa forensic unit na maaari makatulong sa kaso. Balita mula sa Brigada Cotabato City, in the heart of changing lives. Ito si Brigada Roy Holgado, Brigada News. Bala sa rocket-propelled grenade na palgan sa Taguluan, Misamis Oriental. Nakakustodiya na kini sa Explosive Ordnance Disposal Unit human gi-turnover sa sibilyan. Napalgan kini sa Purok 2B, Barangay Kasinglot, Taguluan, Misamis Oriental.
Gibutyag sa Taguluan Police nga peligro ang naisgutang bala tungod kay posible pa kini mobusikad. Subay niini nagpahinumdom ang kapulisan sa publiko nga kung dunay mga ingon-ani nga butang nga makit-an daling i-report sa pinakaduol nga police station. Nakadawat og ayuda ang mokabat sa 23,000 ka pamilya sa mga mag-uuma sa Coronadal City nga gikaingong naapektuhan sa pag-igo sa El Nino. Aduna usab gipanghatag nga food packs ngadto sa mga benepisyaryo. Ibrigada mo, Mike Kumilang. Umabot na sa 23,000 na mga pamilya sa lungsod ng Coronadal ang nabigyan ng family food packs na napektuhan noong nagdaang El Nino. Ito ang inihayag ni City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRIMO Officer Cyrus Jose Urbano. Inihayag ni Urbano na nagpapatuloy at magpapatuloy pa sa ngayon ang distribusyon ng food packs sa mga nailistang mga kwalipikadong benepisyaryo kung saan mayroon ng nakaschedule na follow-up distribution. Kaugnay nito, mahigit 1,000 naman ng mga benepisyaryo na nakapasok sa damage to crop ang nabigyan na at nakatanggap ng financial assistance. Samantala, magpapatuloy din ang kanilang pagtutok sa kaso na ito kasabay ng inaasahang La Nina. In the heart of changing lives, ito si Brigada Mike Kumilang, Brigada News. Padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang ato sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Alang sa cash donation, mamahimo kining ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated, Security Bank Account Number 0000557-60731. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng mudangop din sa estasyon o magpalista. Mao ka na ang naglangkob nga mga balita sulod sa 20 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa ako si Brigada Rona Mohemolta, in the heart of changing lives. Ug kini ang Brigada Mindanao.